Dinaladkad niya ang bangkay patungo sa kagubatan. Ginamit niya ang itak na panghukay para sa libingan. Nang naibaon niya na si Padre Convicto, siya ay napaisip ng malalim. Kailangang tanggapin ng katotohanang nakagawa siya ng isang krimen. Siya ay nagliwaliw sa kagubatan at sa loob-loob niya ay wala siyang mukhang maihaharap kapag bumalik siya sa sityo. At nang magdilim ang paligid, siya ay tuluyang nilamon nito. Nagising si Tunying na nanlalagkit sa putikan. Katawan niya ay pagod at di makabangon sa pagkakahiga. Unti-unting inunat ang manhid na paa, kasabay ng pag-atake ng pulikat ang nagpasigaw sa binata. Tiniis na maglakad ulit patungong kabundukan para mamalagi sa kuwebang pinamumugaran ng mga paniki. Nang natuntun niya ito ay napansin niya ang daang binabagtas ng mga tagalungsod papunta sa kanilang sityo. Sa kanyang palagay ay kulang-kulang isang araw na ang kanyang nalalakbay. Tumuloy ito sa kuweba at muling nagpahinga. Habang pinaglalaruan ng kanyang laway ang labing bitak-bitak dahil na rin sa uhaw na kanyang dinaday. Samot-saring mga paniki ang nagsiliparan sa ulo na ni Tunying at siya'y napayuko dahil sa dami nito. Sumingaw ang amoy ng mga nanuyong ihi na siya nagpapaduwal sa kanya. Maya't maya'y may sumisilaw kay Tunying ang papalapit mula sa labas ng kuweba. Sa paglapit nito'y natukoy niya na isang malaking gasera ang nagpapapikit sa kanyang mga mata. Mga ilang hakbang pa ay si Ruben ang bumugad na may hawak nito at pilit nilalapit ang gasera para siya ay makilala. Nang matukoy ni Ruben na si Tunying ang nasa loob ng kuweba, ay hinampas niya ito sa ulo ng malaking bato. Nagkaroon ng malay si Tunying na nakadapa at nakalaylay ang ulo sa isang malaking hukay. Ngunit siya'y paralisa. Hilong-hilo na di makuha ang paningin dahil sa nanlalabo ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay nagbalik ang kanyang paningin. Ang hukay kagad ang kanyang naisipang tingnan dahil sa pamilyar ang amoy na pumapakaloob dito. Amoy ng gadagat na dugo ang taimtim na umaalon sa ilalim. Biglang tinapakan ni Ruben ang likod ng binata at hinila pataas ang buhok. Naririnig niya na kinakausap ni Ruben ang hukay na sa araw na iyon magtatapos na ang kanyang pagsisilbi. Ang ika-16 na alay na magpapalaya sa kanya at sa kanyang dalaga. At gantimpalang iluluwal ng hukay. Hindi nagdalawang isip si Ruben at niya sa leeg si Tunying. Umagos pababa ng hukay ang dugo na parang gripo habang ang binatay nag-aagaw buhay. Pagkatapos maisagawa ito ay lumuwa ng mga butil na ginto ang lupa na mabilis pinulot ni Ruben.